Puspusan ang paghahanda ng pamahalaan para sa nalalapit na pagbisita sa bansa ni Pope Francis. Nauna na nagpulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang maayos na security plan para sa pagdating ng Santo Papa habang nagsagawa ng dry runs sa trapiko ang MMDA. Narito ang ulat ni Ria Fernandez. Ilang tulog na lamang at makakapiling na natin si Pope Francis, ang pinuno ng simbahang Katoliko. Kaya ang pamahala at simbahan, puspusan na ang paghahandang ginagawa. Ginagawa at gagawin pa ang lahat ng nararapat para matabuko natin ang ating layunin na maging mapayapa at makabuluhan ang pagdalaw ng ating mahal na Santo Papa. Kahapon, sinimula ng Philippine Coast Guard ang pagpapatrol sa mga baybayin. Naglagay na rin sila ng mga oil spill boom para harangan ang mga barko't bangkang nagnanais maglayag sa no-sail zones. In relation to the no-sail zone na pinaiiral, minute din ni Commodore Garcia yung mga shipping companies dito sa Philippine Coast Guard para ipa-explain sa kanila yung details ng ginawang policy para hindi naman sila mabigla. Nagpulong din sina DILG Secretary Marojas, DND Secretary Voltaire Gazmin at DOTC Secretary June Nabaya para tiyakin ang maayos na pagkakalatag ng planong pansiguridad sa karagatan. Matapos nito ay nagsagawa sila ng inspeksyon sa North Harbor na hindi sakop ng no-sail zone. Kung kailangang may umalis, yung Sea Marshal would be on board para samahan sila. Isa ring tinututukan para sa seguridad ang trapiko. Epektibo alas 12 ng tanghali kahapon hanggang sa Enero 19, ang huling araw ng Santo Papa sa bansa, ang kautusan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Ipinagbabawal nito ang pagpapark sa kahabaan ng TM Calaw at Service Road sa Rojas Boulevard. Habang nagsagawa ang MMDA ng traffic simulation kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, ipinarada ang Pope Mobile mula Villamor Air Base sa lungsod Pasay hanggang sa tutuluyan ng Santo Papa sa Maynila, ang Apostolic Nunciature sa Taft Avenue, nakapansin-pansin ang mahigpit na seguridad. Meron lang tayong mga minor glitches, like for instance, hindi dapat dumaan doon sa flyover sa taas ng Buendia, sa baba dapat. So, at yung paggamit ng southbound lane, makukorek pa lahat yun. Makukorek pa. Pero yung positioning ng PNP, tama yun. May adjustment lang ng konti sa domestic airport. Yung travel speed, tama yun. More or less yun na yun. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.